nagbabalik po ang memo. Nagiging sentro ng usapan ngayon ang papel ng pananampalataya sa politika matapos punahin ng ilang faith leaders ang paggamit umano ng mga religious teachings para ipagtanggol ang mga kontrobersyal na pulisiya ng gobyerno. Kaugnay nito, inilunsad din ang grupong Kingdom Keepers na nagsusulong ng moral accountability sa mga lider ng bansa. At para mas maintindihan ang isyong ito, makakausap natin ngayon live via Zoom ang running priest na si Father Robert Reyes. Welcome to Memo po at Happy Independence Day, Father Robert, and Happy Feast of the Sacred Heart. Good morning, Father. Yes. Good morning, Willard and Margot. Good morning. Yes, Happy Sacred Heart Feast. Yes po, first of all po, meron naman bagong grupo. Ano naman po ang pangunahing layunin ng Kingdom Keepers? At bakit po ninyo napiling ilunsad ito ngayong panahon ng matinding political division sa bansa? Obviously, pati mga simbahan po divided, no? Kasi we are divided politically. Yung mga pro ganito, pro ganon. And so Catholics, Protestants, Evangelicals experience this division. Kaya nag-usap-usap ang ilang mga pare, mga evangelical pastors, Protestant pastors and priests, pati yung mga lay theologians sila, nag-usap-usap kami. We should not be divided on what is true. No? Yung katotohanan should not divide us. Hindi tayo dapat ma-divide as far as the welfare of our country is concerned. We should focus on what unites us first rather than what divides us. Especially, we should not be divided by what we believe in. No, dapat if we believe in God, that should unite us. If we believe in Jesus, that should unite us. Pero bakit pati yung mga relihiyon ay nadi-divide pagdating sa Diyos, pagdating kay Kristo? There's something lacking somewhere. Kaya na-discover namin, I think we have to pray, study, analyze, discern, and act together. Yun po ang kulang. Kaya namin binuo itong bagong grupo na to. We will now spend time, mga paring Katoliko, mga evangelical pastors, mga paring Protestante, at yung mga lay counterparts at may mga lay theologians katulad ni Dr. Melba Magay na kilala bilang isang very good academician, scholar, and theologian ng evangelical churches. It's great to see that all of the different church organizations are coming together. So evidently, it's not just a Catholic organization, although Father Robert Reyes is Catholic, but he mentioned that there are also some Christian organizations that have joined him. And this is the time to really learn from one another, no? Kasi parang hiwa-hiwalay po mga evangelicals, isang bahagi ng lipunan, mga Katoliko, mga Protestante. But we all say we believe in Jesus, no? Christ unites us. Kaya paano natin ipakikita yung unity na yon, especially ngayon na nagkakagulo ang bansa dahil parang humahati sa atin mga politicians, no? Look at what happened sa Senado, kaya kami nagagalit. Instead of creating unity amongst themselves, sila Alan Peter at yung dating majority na ngayon naging minority ay parang gulong-gulo na ang Senado. And bahagi ng gulo na ito ay ginagamit pa yung maling paggamit po ng religion, maling paggamit ng scriptures na accommodating, no, appropriation. Imbis na yung scriptures, salita ng Diyos, ay ginagamit para matuklasan ang katotohanan, lumayat sa kabulagan at sa kakitiran ng pananaw. Hindi. Ginagamit pang depensa sa mga posisyon na questionable. Father, Kaya, sabi po ni... nagkaisa kami.
Father, sabi po ni Senator Alan Yes. Cayetano, meron akong 3 librong hawak. At isa po dun sa mga librong hawak niya na nag-justify sa pagiging Senate President pa din po daw niya ay ang Bible. Ano po ang masasabi niyo po doon? So ang inyo po bang Kingdom Keepers ay hindi sang-ayon doon sa pagsabi niya na hawak po niya yung Bible at yun daw ang nagsasabi na siya ay patuloy na Senate President pa din? Ganon rin ang ginagawa ni Kibuloy. Hawak palagi niya yung Bible. Diba? Hindi porket hawak mo ang Bible, ikaw ay nagsasabi ng totoo, ikaw ay sumusunod sa gusto ng Diyos na sabihin mo at gawin mo. Kaya ang ginagamit, anong nangyayari po, yung Bible po ay nagiging instrumento. It's being instrumentalized to justify positions. It should never be done that way. Okay, scriptures, sabi nga ni Timothy, is good for correction, it's good for understanding, it's good for direction. Yan po sa Timothy 3, no? You don't use scriptures for self-defense. You use scriptures to find God and to ask for God's help, and not to the extent that you use scriptures to pretend that you are God already. Kaya doon kami na skandalo sa sinabi ni Alan Peter na people doubt me, but God does not doubt me. None of us will say that. Mga pastor, mga obispo, mga kardinal, mga papa, mga evangelical bishops and pastors will not arrogate to themselves, will not assume that they are beyond sin and beyond imperfection, na ang Diyos ay hindi sila pagdududahan. Kaya nung sinabi niya yon, lalo kami nagduda kay Alan Peter. Would you call on then Senator Cayetano and the other political leaders in general, Father, to stop invoking the scriptures in achieving their political ends? Alam mo, Willard, hindi lang sila na-infect na ang bansa natin doon sa tinatawag ni CJ Sereno na performative Christianity. No, performative Christianity. You use Christianity to justify behavior, to justify performance, and you say something, you do something, and then you add scriptures as if your performance is acceptable, is legitimate. Pero you do not, that's a wrong use of scriptures. Christianity is not performance. Christianity is always a journey towards authenticity, becoming more and more true. You don't tell people, hawak ko ang Bible ngayon, kaya totoo ako. Hawak ko ang Bible ngayon, kaya hindi ako pwede magsinungaling, hindi ako pwede maging corrupt. Excuse me, Alan Peter, we really cannot see integrity in you. We cannot presume that you are always telling the truth. We cannot presume that you are beyond any, there is no iota of corruption in you and your family. Excuse me, we simply cannot accept that and see that in you. Kaya medyo tama si CJ at pangit po ang nangyayari. Performative Christianity po ang tawag niya doon. Father Robert, in other words po, ginagamit lang po ba ni Senator Alan Peter Cayetano ang Bible at Christianity upang i-justify ang sarili niya at maling-mali po yun? Maling-mali yun. Kaya ginagamit rin niya yung mga pastor. Yun po ba ang Diba? sinasabi nilang blasphemy? Yeah, kaya nga sabi doon sa statement namin, it is a presumptuous blasphemy to say that God does not doubt me. Because, we are all broken people, we're all sinners, we are imperfect. We have to kneel down every day, and the first thing we tell God, forgive me for my sins, forgive me for my imperfections, help me become a better person. You start with this attitude, this disposition of humility, not of presumptive righteousness before the Lord. You presume that you're righteous before the Lord. What is presumed by all believers is our imperfection
and our we are unworthiness before God. That is what we presume. We don't presume the opposite, that we are not sinners, that we are worthy 100%. I'm sorry, Alan Peter, I cannot see how you can presume to be sinless and how you can presume to be worthy before God. Before your people see your so many sins and your unworthiness to be where you are right now. Kaya doon po kami nabibigatan. Imbis na itaas ang dangal ng Senado, lalo pa nilang ibinabagsak at ang pagbagsak nila ay yung maling paggamit ng salita ng Diyos po. Father Robert, nabanggit po ninyo na may mga pastor na nagagamit. Yung grupo ho ba ninyo ay may efforts to reach out to these pastors para hindi po sila magamit sa politika? This is the reason why there are now evangelical pastors and Catholic priests and Protestant pastors who are dialoguing, because they tell me evangelicals are divided. There are Duterte DDS pastors, there are BBM pastors, may iba-ibang mga faction dyan. It also applies to the Catholic Church, to the Protestant churches. Politics has divided us. But you know, ito rin natuklasan ko rin. Behind the politics of division is the politics of money. Kasi there is money involved eh. Na yung mga pastor, mga pare, mga obispo ay pwedeng bigyan ng politicians ng pera. At pag nabigyan po ng pera, we become blind to the sins of our benefactor. Yun po ang pinaka-delikado po. And so many times I have used the example of the administration of Gloria Macapagal-Arroyo, who corrupted the bishops by giving them gifts regularly and by creating an office named Presidential Commission on Church Affairs. I will not mention who was in charge of it, but his role was simply to ask bishops, what do you need? And Madam President will provide. And once you are provided money, material needs, anything, a car, a plane ticket to abroad, you become beholden and you become silent before sin, before corruption, before evil. And this is really a word that my Protestant evangelical friends would always use. It is an abomination, di ba? Na yung mismong mga church leaders, moral, spiritual leaders, become corrupted by politicians. And this is very important, a very important tool in political survival in our very religious country. Paano po yun? Silence. Paano po yun, Father? Silence the moral leaders. Opo, yes. Nandito po ngayon sa bansa ang pilgrim image of the Our Lady of Guadalupe. And in fact, just yesterday, their first stop was in Malacanang, received by no less than President Ferdinand Marcos Jr. and the First Lady. So, pag ganyan naman po, and siguro it is their personal devotion, okay lang po ba yun? Wala pong problema doon kasi if the image of Guadalupe is brought to Malacanang, the challenge there to the president and his family and his staff and his supporters is to pray and ask the Our Lady of Guadalupe to guide them, to accompany them, to help them discern and do God's will. It's always that. The end is not to justify, to legitimize myself, my position, but to help me to be closer to God, closer to the fulfillment of His will, namely, kung ano totoo, kung ano mabuti, kung ano yung tama, kung ano ang makapuputi sa nakararami, yun ang gawin ko po. Bilang panghuling tanong, Father Robert, ano po ang sukatan ng isang tunay na makadiyos na lider? At sa tingin po ba ninyo, nakikita pa ba natin ito sa ating mga elected officials ngayon? Kaya nga po, right now, what's going on in my parish, several parishes nationwide, is a signature campaign for People's Initiative Against Dynasties. Yung bansa natin po ay it's dominated by dynasty politics. Kaya ito,
Sayang. Father, nag-choppy po tayo. Yung signal po yata, medyo nag-choppy po siya. Yes, sorry po, mahina. Father, as a last question po, siguro tatakbo ba kayo ngayon? Running? Hindi. Rally lang? Sa Luneta, tatakbo po ba kayo? May pinagtakot na pangalan ay hindi pa pero kung millions na pangalan, dapat isa lang. Ito yun. Sayang, ano? Dapat isa lang. Nako, Father, apologies, nag-break ang line po nila pero interesting conversation at salamat po sa inyong oras. We'll keep in touch, Father, at aalamin ko po yung sagot po ninyo sa iba pang mga tanong. Maraming salamat po sa Thank inyong you, oras, Father Robert And Reyes. best of luck po sa Kingdom Keepers po. Thank you, Father. Ayan, napakahalaga sana ng mensahe ni Father, no? Kasi very interesting to know anong tingin niya. Meron pa bang qualities na pro-God ang mga elected leaders natin ngayon, Margo? It seems as if itong Kingdom Keepers is a gathering of different Christian leaders, not just Catholic, but also other leaders who were offended by the use of scripture by Senator Alan Peter Cayetano. I think the message is clear that they were saying is that wag niyong isama yung Bible kapag nag-argue na kayo about your side in politics, which is really wrong. Yeah, and napakahalaga and very important to know na interreligious group ito, no? At possible ang dialogue among different religions, no? To achieve a very noble objective. Yes, yeah. So, but we also have to pray for their humility, I guess. Yeah.